Bro, tara worship tayo. Sige bro. Ang kakanta natin. Alam mo yung How Great is Our God by Chris Tomlin? Ano ba? Okay, sige. Okay. Worship tayo sa Panginoon. How great is our God. Sing with me how Bro. great. Wala yata sa tono. Wala ba? Wala. Yan. Paano ba to ito, no? Yan. Tanong natin kay Katupa. Okay, so ganito lang kadali magtono ng gitara mga katupa gamit ang Guitar Tuna. Oops, okay, by the way, hindi ito sponsored ng Guitar Tuna, pero Guitar Tuna. Wala naman po. Yan, tuloy tayo. So, i-download nyo yan sa Play Store. Available yan doon. At kapag na-download nyo na, open nyo yung application and then magtotono na tayo. Kung napakinggan nyo kanina yung pinlay ni Brad Ricky, so hindi maganda kapag wala sa tono yung gitara. Pagka-open nyo ng application, yan ang lalabas. Naka-standard na yan. At piliin nyo yung standard syempre. Then, pwede nyo ipindutin yung auto. Kung gusto nyo na kapag habang kayo ay habang pinipindot natin yung string dito or kinakalabit yung bawat string ay automatic na madidetect ng application na yan kung anong string yung tinotono natin or yung itotono natin. Okay? Pwede nyo manual. Habang naka-off yung auto na yan, pipindutin nyo yung corresponding strings na itotono mo. Okay? Halimbawa yung E. Then maririnig ka dyan na tunog. Okay, itotono nyo ng hanggang sa malagay dyan sa gitna. Okay? Pero but this time, gusto ko na naka-auto. Para hindi na ako magpaparapindot sa screen. Okay? Automatic na. Kung anong pindutin mo dito, automatic madetect niya. Okay, syempre, kailangan alamin natin yung strings na ating iikutin dito sa ating tuning pegs. Dapat, kung ano yung string na pinipindot natin dito, yun ang iikutin natin. Baka kasi minsan, ang mangyayari ay ito pinipindot mo, iba pala yung iniikot mo. Okay? Nangyayari minsan sa akin pagka hindi ako nakatingin. So, be aware. Okay? Baka biglang habang kayo nagpipindot ng string tapos ikot kayo sa may ibang string, umano na pala, parang nahihigpitan na tapos biglang mapuputol yung strings. Nangyari na yan sa akin. Kaya ayokong mangyari sa inyo. Okay, paano ang pag-iikot natin? Of course, counterclockwise, pag ganun, ay pahigpit. Pag clockwise ay bababaan natin yung tune. Okay? We are losing the strings. Sa kabilang banda naman dito sa baba, baliktad naman. Ito, halimbawa dito kayo nakatingin, ilagay niyo yung sarili niyo sa position ko na kung saan ganito yung pag-view natin sa gitara, ganito yung hawak natin. Sa baba naman, dito sa tatlong ito, baliktad. Yung clockwise, pahigpit. Yung kanyang counterclockwise ay pababa. Nilulus natin yung strings. Okay? So, simulan ko sa may E na string. Makita nyo dyan sa application, nasa E, naka-E na siya, at mababa, kumbaga naka-red yung kanyang, yung bilog. Then, tataasan natin syempre. Hanggang sa mapunta yan sa gitna. Okay? Yan, malapit na. Alright. May mapapakinggan nyo dyan yung may tumutunog pagka natutono na siya. At by the way, minsan nangyayari dito, halimbawa yung string natin ay masyadong mababa. Yung pinipindot natin, kapag naka-auto dyan, ang lumalabas na note ay minsan D or C sharp. Ibig sabihin, masyadong mababa ko. Tataasan pa natin talaga ng mataas pa para maabot natin yung E. Okay? Makikita nyo naman sa screen. Sa A. At kapag bagong palit lang yung strings nyo, ang magandang paraan dito ng pagtotono, base doon sa sinasabi ng iba, ay alternate. Halimbawa, dito muna sa E string. Kapag natono na, dito ka naman sa may high E string. Para daw yung saddle natin dito ay hindi, para maging balance. Okay? Para hindi siya unbalance. Okay, para maging maayos na yung pagkakaipit ng saddle. Base sa sinasabi ng iba. I'm not sure kung totoo talaga yon, pero basta ang mahalaga maitono natin yung gitara. Proceed tayo sa A. Makita nyo, naka-E siya. O yan, naabot na yung A. Okay, tayo natin maabot yung sa gitna. Alright, so yan, pwede na yan. Then, proceed sa D. Ganun din, same process. Huwag kayong matatakot na mag-ikot ng tuning pegs. Okay?
Okay, next. Ito. Same process. Okay? But sa kabila, sabi ko kanina ay pahigpit yung clockwise. Pwede na yan. Okay, pwede na yan. Sa E. Ako, malayo. Naka-B pa siya. So, ibig sabihin, iikot pa natin ng iikot. Yon, nakuha na natin yung E. Diretso lang. Ang ginagawa kong technique dito para hindi magparasa yung string. Halimbawa, tinataasan natin, binababa ko ng bahagya tapos ikot na ulit. Para hindi nakakatakot. Alright, so yan. Natunan na natin. At minsan nangyayari dyan, mga katupa, ay kahit natunan na natin lahat ng strings, ay minsan out of tune pa rin yung iba. Kasi minsan, pag bagong palit ng strings, yun kadalasan nangyayari. Kasi nga yung nagiging unbalance yung ano, kaya minsan kailangan mo balikan. Sana all binabalikan. Joke lang yung mga katupa, no? Wala akong pinagdadaanan, okay? Nagtutono lang tayo talaga ng gitara. Okay, balik. O yun, tingnan nyo, naka-ano lang siya, naka-out of tune. Yun, di ba? Balik sa A, o naka-out of tune siya. Okay. Yan. Yan, kaunting adjustments na lang. Okay? Yan, nasa tono na. Lagi natin tatandaan na okay lang yung gitara natin ay ma-out of tune. Huwag lang yung puso natin ma-out of tune kay Lord. Okay? So, naka-standard tuning na tayo mga katupa. At may mga case na yung gitara o yung tuning pegs ng ibang gitara, ng iba sa inyo, ay hindi na kayang maabot yung pinaka-standard. Ganito ang pwedeng gawin ninyo. Hindi nyo aabotin yung standard. Kumbaga, magda-down ka ng, makita nyo dyan, ida-down mo siya sa may negative, about negative 20, 22, 25, kung anong number na makita nyo dyan sa guitar tuna. Then, ganun ang gagawin nyo sa bawat strings. Gagawin nyo silang pare-parehas, naka-negative 25, ganyan. Pero wala na kayo sa standard na mangyari doon. Pero ayun lang naman kapag may problema yung gitara nyo. Okay, so may iba pang paraan paano magtono ng gitara. Halimbawa yung tinatawag na 5-5-5-4-5. Kung di ako nagkakamali, yung parang ganito. Okay? So ngayon, hindi ko siya ituturo at may tutorial naman yan sa YouTube. Doon nyo na lang panoorin para makagawa na ako ng module. Ano? Kasi sinamantala ko lang yung oras na to para makagawa ng tutorial. Okay? So yan, mga katupa, maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you. And all the glory belongs to God.